Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Panggap, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Panggap, Ruth Abaw Live. Good evening, mga mister, mga misis. Kumusta po kayo ngayong biyernes ng gabi? Biyernes, thank God it's Friday. Ay, nako po, kumusta yung mga natatraffic dyan? Sandali, pabati na natin. Andiyan na ba si Doc Bunny? Doc Bunny, good evening! Hi, good evening, Pangga. Nasaan kang alapaat? Andito lang ako sa tabi-tabi. Okay. As usual. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oo. Ayan, okay. Biyernes. Ayan, bago natin papasukin yung ating HP Liniment, ngayon po ay, of course, HP Liniment Day natin because it's a Friday. At mamaya, antabayanan po ninyo, ang topic natin ay passionate kissing. Pero, alam mo, Doc, one of these days, siguro tatalakayin ko yung meron ako isang article na nabasa. Bumababa na pala ang testosterone level ng mga lalaki ngayon. Ay, oo naman. Kanina nga mga bata. sa Pibawla, akala ko yung mga veterano lang. Pero ang daming umaaray. Ay, talaga? Naku! Kasi diniscuss namin yung 9, simple steps, yung effortless healing. Kasama doon syempre yung grounding and other methods of, yung healing. And then isa doon kasi syempre yung walking barefoot, tapos yung touch, yung kissing, and then sex. Kaya kasama po yan na tumutulong effortless healing. Gusto nyo ma-cure kayo, gusto nyo ma-revive kayo, if you want to add years to your life, yun lang, touch, sex, and kissing. Yun. Diba? Pero kanina ang daming umaaray nung sinasabi ko yung sex na dapat ganitong taon, ilang beses sa isang araw. Naku, nagsisigawan sila. Naku po, tanga loob. May mga 30s lang, parang madalang pa sa patak ng ulan. Oo, naku po. Ay, talaga, madalang 30s, ganon? Ay, oo. Mahirap yan. Pag mga ganyan. Nako, kaya testosterone. Siyempre, kapag asawa mo, kailangan gumawa ka ng paraan. Correct. Diba? Para masayang buhay. Para masayang buhay. Kaya, hindi lang ma-relate kung bakit kailangan. So, kinuwento ko sa kanila and sinasabi ko. True enough naman kasi kasama yun sa 9-step namin na simple ways of fixing yourself. Ayan, okay. Yan. So, yan, mamaya, ang topic po natin mamaya ay ang passionate kissing. Correct. Sa pagbabalik namin ni Doc Bunny. Padadaanin lang natin. And of course, kung meron po kayong mga katanungan kaugnay sa HP Liniment o kaya sa ating passionate kissing sa topic natin ngayon, pwede kayo mag-text sa 0916-1608-168. Again, 0916-1608-168. Pwede rin po sa ating Pangga Ruth Abaw Facebook page. Magbabalik kami ni Doc Bunny. Sandali lamang po. Panggap, Ruth Abaw Live. Ito ang DWIZ 882. Magandang balita sa mga miyembro ng Metro Patrol. Sa September 26, 2015, Sabado, simula alas 8 ng umaga, sa Barangay Capitolio, Pasig City, Covered Court, pumunta at makilahok sa DWIZ Medical Mission para sa Metro Patrol, kasama ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Libreng gamutan, libreng konsultasyon,
at libreng gamot na ipagkakaloob sa mga miyembro ng Metro Patrol at kanilang pamilya. DWIZ Medical Mission para sa Metro Patrol, isang pagseserbisyo publiko ng DWIZ in partnership with Globe Telecom. Libre din ang FBS o fasting blood sugar at ECG. Miss Marilyn Castro ng Cubao, Quezon City. 15 years ng diabetic. Magbabahagi ng kanyang magandang karanasan sa paggamit ng Krebs. Magandang umaga po. Ako po si Marilyn Castro po. Jojo po kung tawagin ng mga kaibigan ko. Taga Quezon City. Nasa tahanan lang po ako sapagkat po ako po ang kanilang pong lola. Nagbabantay po ako ng 4 na bata. Naglalaba po ako. Naglilinis. In short po, pambahay talagang ina. Lola po pala. April 17 po ako nagsimulang uminom ng Krebs. Dahil po sabi po ng aming pong nagsabi po sa akin si Bong Palma maganda raw po, subukan ko. So nung sinubukan ko po yon, una 3 lang po kasi takot po akong uminom ng mga herbal dahil po sa inom po ng herbal, nagkaroon na po ako ng na may allergy. So pag inom ko po ng 3, pagkatapos po ng 3, naramdaman ko nakakatulog na ako ng maayos. Hindi na po ako natutulog ng alas 3 na madaling araw, 1:00, alas 2. Once na nakahiga na po ako, mamaya po nakatulog na po ako. Itong aking mga kamay, napansin ko na rin po na nakakapagsara na ng pusa. Hindi na po siya masakit, pwede na po mag-close open. Pagkatapos po, pag po ako naglalaba, hindi na po ako pagal na parang akala mo, dahil po ang nilalaban ko talaga 2 sako, 3 sako, dahil po sa mga apo ko yan, anak, ako po naglalaba. Pagkatapos mo daw, nagagalit nga po ang asawa ko dahil tigilan ko na raw po dahil para po akong lantang gulay. Pero aywan ko po ngayon parang iba, parang sabi nga ng asawa ko, hyper ako. Hindi raw po ako napapagod. Parang nga pong walang nararamdaman, yung aking pong dibdib na kumakabog-kabog, wala na rin po yun. Pag umaakyat po ako ng overpass na hinihingal at ang aking pong mga paa ay masasakit, wala na rin po yun. Pagkatapos po nun, dati po kasi yung isa pa pong karamdaman ko, yung pag itinataas ko ang kamay ko ay ang aking mga damit para magbihis, kailangan ko po ng isang katulong para pagtaas po ng aking mga kamay, kailangan may tataas din ang aking damit kasi po hindi ko po kayang itaas ang kamay ko na ibalik agad. So ngayon po kahit maganyan-ganyan po ako, okay na po ako, nakakapagsumba na rin po ako. Hindi na po katulad dun pag nagsusumba yung mga paa ko parang tumitigil kasi po pag inuunat po ang paa ng diabetes, meron pong yung tumataas po yung mga niya rito, parang may yung nangangawit po na sobra-sobra po na hindi maibalik, na sumasakit po talaga, alas ikaw matay mo pag titalas mo yung paa mo yun. Pero ngayon, nung lahat ng naramdaman ko na yan, nawala po at meron din po akong anak na may bukol po siya rito. Ang sabi po ng doktor, for biopsy. Sabi ko, anak, try mo lang to, iniinom ko. Hindi naman masamang mag-try tayo kasi malay mo lang, di ba? Kung ako nga gumaling, ikaw pa kaya? Sabi ko gano'n. Mama, iniinom akong gamot. Try mo, inumin mo rin to. Sabi ko gano'n. Sabi daw ng doktor, dahil po nung mga July po yun babiopsy na siya. Itong year na rin po ito. Nung uminom na po siya, bumalik po siya sa akin. Sabi ng doktor, wala na daw po. Wala na daw po yung matigas na yon. At wala na daw po, magaling na daw po. Hindi na raw siya ibabayo. Kaya sana, sa akin po, dahil na-prove ko naman, dahil isa po kong type 2 diabetes, nakakatulong po. Hindi ko naman ibig sabihin na, siyempre, hindi ko naman sinabing alisin natin yung gamot natin. Ipagpatuloy niyo yung gamot nyo. At uminom kayo ng Krebs dahil tulong po, dahil may vitamins po yun. Hindi pa tama naman po ako vitamins. Hindi ko naman sinabing huwag nyo nang inumin yun. Pero ako po nagbabawas ng gamot. Bumababa po kasi ang sugar ko Katulad po dati,
Kahit po nag-i-insulin ako sa gabi, sa umaga nagto-200 ako. 300. Hindi po ba mababa talaga ng 80? Nung uminom na ako ng Kribsi, napapansin ko parang nanginginig ako. Nung pag nagtitingin ako, check po ako ng sugar ko, nag-83, 81, nagno-normalize siya. Pag after 2 hours siguro sa kinakain ko lang, nag-abot naman ng 200, mga panghapon na yon. Pero every morning talaga, 80 lang ako, which hindi ko nare-reach yun. Na pagpunta ako dyan sa magpakuha ko, alam niyo po ba na 230, 300, parang ano ba yan? Kasi po masama po yun pag parating gano'n maapektuhan yung kidney ko, umiiyak na po ko. Malaking pasasalamat ko talaga dyan sa Kribsi natin dahil 80, hindi ko na-reach yun. How many years ago, hindi ko ma-reach everyday gano'n. 15 years na akong diabetes. So, ito pong year na lang ito na umaabot ako since nung itong May, lagi ko nga kukuha yung pinakamataas po sa umaga na kukuha ko 110. Pero laging 80, 83, 87, 81, ganyan po. Kaya maraming po salamat sa inyo sa paggumawa ng Kribsi na yan na makatulong po sa mga taong katulad kong mahirap na pwedeng bumili na kahit 16 pesos lang po mabibili mo na. Isa-isa lang, hindi po kailangan bumili ka ng 100 pieces, 100 capsule para mainom mo, matry mo. Pwede nyo pong inumin ng isang araw, 16, pumunta kayo ng Mercury. Kung gusto nyo ulit, bumili kayo. Ngayon kung matry nyo na lahat, mas dami po. Maraming pong salamat. Kribsi, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-48. I-like din po ang aming Kribsi Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Kribsi. Pangga, Ruth Abao, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Ayan, balik na po tayo mga kaibigan. Ayan, Doc Bunny. Hi, Pangga. Ayan, okay. Ayan, Ito, Mr. Dennis Valle, patugtugin mo nga yung sweet na tugtog namin dahil alam ko hindi uupo dyan si Doc sa upo ako dahil mainit. Okay na, okay. Okay, Doc, bago natin puntahan yung mga i-discuss natin, meron lang pinasa si Miss Riza Isidro tungkol dito sa isang testimonial ng ating user. Okay, oo. Sabi niya, I was in Mercury Drug looking for an effective liniment that I can use for my aching sit bone. Ano ba yung sit bone? Siguro yung para sa pag-upo, ganyan. Kasi tapos na ako ng 12 sessions ng therapy ko sa Asian Hospital. Okay. Pero may pain pa rin. My rehab doctor prescribed, meron siyang gel na sinabi Okay. Hindi rin nawala. On top of that, may pain reliever pang nireseta sa akin. Ang dami ko na iba-ibang klaseng liniment. Merong kung ano-ano, yung mga nabibili natin sa market, yung mga pangmatanda, yung kulay green na oil. Meron ako nakitang payo yata, ang brand no na may turmeric din. Nakita ko HP liniment which is cheaper. So I opted to buy it. Marami na kasi akong nababasa na effective ang turmeric sa arthritis and rheumatism. So yon, I bought one. By God's grace, I felt relief on the 4th or 5th day of application. I would apply it first thing in the morning and before I retire at night. Nung nakita kong efficacy ng product nyo, I told my relatives and neighbors about it. In fact, hiningi nga nung neighbor ko yung tira ko na binili ko sa Mercury. Ayun na. I couldn't resist her kasi she's an old lady na and marami siyang kinukumpi na masakit. Oo, so binigay ko sa kanya. Nung nasubukan niya, nagpabili siya sa akin ng 3. But as the days went by, sabi niya gumaganda daw ang pakiramdam niya. Talaga dahil dun sa HP liniment. Oo. So, Doc, pakiulit nga ulit. Bakit? Tapos, ayan, ulitin ko lamang po para dun sa ngayon lang nakakapakinig at hindi ko na-explain ng husto yung nangyari sa akin last Friday. Yan. Okay. Ayan, so, uminom po ako. Uminom po ako ng tinatawag na weng-weng dun sa mga manginginom. Alam niyo naman yung weng-weng. Oo, halo-halong lahat ng klase ng alak nandoon na ng mga hard drinks. And to top it all, lunch lang ho yung huli kong
kinain, tapos nag-gym ako ng 3 hours, tapos uminom ako, inuna ko ang inom, so nakainom na ako. Bago kumain. Pagkatapos, pulutan lang, Doc, so beef salpikaw, ilang piraso lang yon. Pagkatapos ng kinaumagahan, ayun na, ang sakit ng tuhod ko, ang sakit ng, lahat masakit na. Di, ang ginawa ko, lagay ko HP liniment. Pagdating namin ng gabi, siguro nga dahil dehydrated din ako, no? Talagang ang hirap ng lumakad, ang sumakit, first time ko naranasan yung Doc, ang sumakit na sa akin yung hita ko, yung right na hita ko. Oo. So naglalakad ako, ang hirap na. Di ba, usually nga, ang ginagawa ko, parang patak-patak lang na HP liniment, tapos minamasahe ko. Sabi ko, ang sakit nito. Ang ginawa ko talagang yung kasi yung bote naman, hindi mo naman maibubuhos, di ba? Kasi may control siya, maliit lang yung butas Maliit yung butas. Pero ang ginawa ko talaga, yung talagang bato, hindi kagaya nun sa konting-konti lang, dab-dab lang, ano? Ito, hindi, talagang nilagay ko talaga doon sa hita ko, minasahe ko na gustong ganyan nilagay ko. Pero awa ng Diyos na wala namang kaagad. Kasi nga yung alcohol, actually, siyempre humahalo yan sa dugo. And then, of course, binabawasan niya siyempre yung oxygen concentration, yung ano. So, nare-replace niya. So, kaya may numbness yun na nangyari. Yun. Pinupulikat. Oo. So, bakit naibsan yun, Doc? Bakit nawala yun sa pamamagitan ng turmeric na nasa HP liniment? Yes. Kasi yung active ingredients niya, yung curcumin, actually, sinasabi ko nga, yun ang active ingredients. Pero pag diniktin na pang mabuti, meron yan tatlong terpenoids o yung tatlong properties yung curcuminoids. So yan yung tumutulong ma-ease yung pain, especially yung body cells. Yung mga damage, especially ng mga oxidation, kagaya na nangyari sa'yo nung uminom ka. So may mga oxidation na nangyayari. So ang definitely ngayon nire-relax niya yun. Nire-relax niya. Tapos yung mga nagkukos na mga enzymes na kumakain, yung mga lubrication sa mga nerves, sa mga in-between ng mga buto, ay tinutulungan niyang mabalik. Mabalik yun. So, iniiwasan niyang kainin ng lahat yun at mawala lang totally. Ayun. So, yun ang nangyayari. So, plus of course, yung kasi siya din tumutulong siya, pinabibilis din niya yung healing process. So, remember itong ating nag-testimonial, nag-start na siyang, di ba na, tinapos niya yung therapy. So, kaya lang siguro yung therapy is not enough para totally. So dapat may after treatment siya, may post treatment, which is yun ang ginawa sa kanya ng HP liniment. So pinabilis yung kanyang healing process. Kaya ang sinasabi nga natin sa kanila, Doc, kahit nakapag-rehab na kayo and all that, pero wala namang masama na kayo ay to have an HP liniment on hand palagi, para pag meron kayong masakit, ayun, at least meron kayong nailalagay na, kasi Doc, sa totoo lang, sa tinagal-tagal kong umiinom, hindi ba? Wala akong alam na pwedeng ilagay. Kasi yung sinasabi ng testimonial natin, nung nag-text na, yun nga, yung kulay green, yung mga yung pang-amoy matanda, yung mga nilalagay. Ginamit kong lahat yan. Yan. Tsaka hindi naman nakakagamot yung Doc, di ba? Kasi ano lang yun, superficial lang yun. Correct. Para lang maiis, parang ang feeling mo lang talaga nawawala yung pain kasi nga mainit at lumalamig. Pero after nun, balik na naman. Di mag-a-apply ka na naman uli bukas. Parang araw-araw ka na. Kaya nga sabi ko sa'yo, ako ilang bote ang mauubos mo. Itong ginagamit ko ngayon, anytime na may pain from HP liniment, from the time na kinuha ko ito, May, ano na ngayon, September na. Aba, may laman pa Hindi naman ako araw-araw naglalagay. Pero may laman pa Lumabas ang Tagalaguna. Correct diba? Yan. So may ganun pa. Kaya may laman pa siya. Tapos, pag may nakakaramdam, gumamit ka nito, hindi pa rin nauubos. Ayun. So matipid. At saka, of course, sabi ko nga, hindi siya superficial, yung sa ibabaw lang. Kasi nga, ang maganda sa kanya, nagpe-penetrate up to the layers nung ating mga nerves. So kaya napapabilis yung healing process. Ayan, okay. Batiin lang natin, good evening Pangga and Doc Bunny, greetings from Boracay. Wow. Pangga, please greet my mommy for her 60th birthday tomorrow. Si Robert Daniel. Ayan. Okay, happy birthday po. Ay, Robert Daniel, kung ikaw ay nasa Boracay, abay magdala ka ng pagkain, ipadala mo sa driver mo doon sa Star Mall, ha? Yan ang mahirap sa'yo, sabi-sabi ka ng Boracay, wala naman kami natitikman.
Baka buhangin ipadala. Oo, buhangin ha. Yung mga pagkain, gusto ko yung saging na binalot. Sa ano ba tawag doon, Dok? Yung saging na matitigas na yung parang ha? Pinasugbo. Ayun, yes. Yung matigas sa saging. Pinasugbo. Ay, paborito ko yun. Oo, ayun. Meron nga doon. Ano? Oo. Ay, ito. Si June Baltazar. Good day, Ma'am Ruth and Doc Bunny. Kararating ko lang 9:50 p.m. Ruth, just in time for your program. Traffic, grabe po kasi Friday. Ay, sinabi mo pa, utang na loob. Ayan. Ito pala yung hindi natin nalilimutan. Yung mga regular kasi, lalo na yung mga synthetic, hindi natural oil kagaya ng turmeric. Ang isang problema na mostly available in the market, kaya bakit minsan nagkakaroon ng irritation? Kasi yung ingredients yan ng methyl salicylate. Ayan. So, normally po yan, baka yung iba ay tuloy-tuloy gumagamit. Hindi po yan lotion. Ang nangyayari iba kasi, sabi na bakit ganito nagda-dry yung skin ko, nagkakaroon ng crack, yun po ang epekto ng methyl salicylate. Ayun. Tapos, ang worst niyan, magkakaroon ng secondary infection, at saka minsan irritation, at saka minsan, akala nyo bakit gumrabe, kasi nagkakos ng contact dermatitis. At ang maganda dito, Dok, kasi ang luyang dilaw, siya mismo kasi, di ba, kaya nga meron tayong salabat Tapos pag ininom mo yun, maanghang yun, di ba? Oo, at saka napatunayan naman talaga nung matagal na panahon na pa sa Indian medicine, Ayurvedic medicine. Ay talaga, parte na ng buhay nila yung turmeric. Yung luyang dilaw. Ngayon lang medyo, nagkagulo. Di ba, minsan, pag sa mga Indian cuisine, makita mo, laging may turmeric. Yung mga pagkain nila, even yung rice nila, dati ngayon kulay na tayo dilaw. kumain ng Java rice nila pero kulay dilaw kasi may turmeric. Kaya kita mo, despite ang dami nilang kinakain, pero hindi sila ganun ka nagiging malaki, masyado, or pero kasi, because of that. Kasi, yung turmeric, maliban doon sa, ito, oil na nga, at tumutulong din yan to enhance your metabolism. Yun. O, diba? Kaya pag pumasok yan sa ating katawan, talaga inflammation, yung pamamaga. Ayun, tinutulungan niya yon. Ito, na-search ko lang. Ayurvedic medicine, pag sinabi po namin mga mister, mga misis ng Ayurvedic medicine, alam po ba ninyo na ito ay isang sistema ng medisina na nagsimula sa Northern India 5,000 years ago. Imagine mo, mga cradle ng Asian civilization. Ibig sabihin, mas matanda pa kay Jesucristo. Correct. Kailan lang yung ating Western medicine? Wala pa 500 years yan eto 5,000 years. Kasi kailan lang ba yung mga doktor, Dok? Yung mga lang yan. 1800s ba may mga doktor na? Meron na, pero still they are using the natural, yung natural concoctions. Itong mga 19th century na yan. So, saan ba nanggaling yun? Sinasabi ko nga, they are saying na science. Saan ba nanggaling yung present Western medicine natin? Of course, dun sa ancient medicine. Ayun. So, in-extract na lang. Yun ang problema kasi, kinapid yung mga properties. Ayun. Kumbaga, parang ang nangyari, Doc, di ba? Ngayon parang bumabalik tayo sa dati. Kung dati kasi parang, ano meron dito sa turmeric? Parang ganyan. Tapos gagayahin nila, gagawa sila ng synthetic. Gagawa din sila na equivalent ng curcuminoid. Yes. Ayan, and then paaangin nila even yung the properties ng anghang na magaling sa natural eucalyptus, mga ganyan, peppermint. Meron namang natural extract. Doon galing yan. Tapos ngayon lang nare-realize ng mga tao kasi nga yung mga synthetic drugs ay merong mga side effects nakakagaling ng isa pero may side effects naman sa mga iba. So ngayon bumabalik tayo dun sa ancient form of medicine na kagaya nito na halimbawa liniment ay yung turmeric mismo ang ginagamit. Even mismo nung the other day meron nga pronouncement sa DOH yung isang undersecretary na kaya ngayon medyo minimize nila yung prescription ng antibiotics because all the microbes and even the virus, yung cold and flu, flu, colds and virus have developed resistance to antibiotics. Ay! Talaga? Paano ngayon? Diba? Kasi nga, pa-increase ng pa-increase. Tapos sinasabi nila, pag tinanong, wala po ba itong side effect? Lahat ng gamot may side effect. Hindi lang sinasabi sa inyo. Ulitin lang natin kasi yung mga, ulitin ko na naman kasi while I was growing up, hindi na nakikinig ang nanay ko ngayon. Ang pag may sakit, may sugat, lahat-lahat, bibili ng mga cream. Yung mga son, mga steroids ba yun, Doc? Yes, meron ko, merong a certain percentage.
ng mga steroids. Mga corticoid, yung mga ganon. Pag mga ganyan, soids yung dulo. Ay nako, definitely ang ano niyan, ang pinanggalingan niyan, ang derivatives niyan, steroids. Oo. At kasi nga para lang mag-claim nila na may anti-inflammatory Yun ang problema, Do. Kasi itong mga soid na ito at mga son na ito, wala namang prescription yan eh. Mabibili mo yan ng over-the-counter lang eh. Correct. Oo. Kahit nga sino, minsan nga, sabihin mo lang, ikaw lang yung magsabi, narinig mo lang, at pinopromote na ng gano'n, pwedeng bilhin. Oo. Anybody can buy it, especially dito sa Pilipinas. Ito nga, meron nga ako dito, betamethasone. Ayan. Meron ako dito. Lahat ng son yata, meron ako dito pagtatatapong ko na itong lahat eh. Diba? Parang magic. Pinalalabas na magic yung effect, hindi naman ganon. Hindi naman pinakikita, ano ba after effect noon. Oo, yan. Ayan. Okay. Kanina nga lang, meron akong, ito, isang pasyente ko, yung parents, yung mother at father ni Anthony, ito is, ilang taon na ba si Anthony? Is 7 years old. Okay. Oo, so yung bata, kung saan nila dinala, imagine mo kung saan nila dinala yan. Oo, 2 years na nagtitiis sa kanyang galis. Siyempre, pag mahirap, galis ang tawag. Pero ako kasi, we were able to check kasi, talagang dahil sa autoimmune deficiency syndrome ng bata. Okay. Ibig sabihin, yung blood niya marumi, ibig sabihin yung system niya, hindi nakikilala ng system niya yung between the nutrients and the toxin sa katawan. So, siguro, ang nagtatapon, pag gano'n hindi maayos, ay lalabas niya yung nutrients, ang iipunin niya at i-absorb sa katawan mo is the toxins. Which is, ang resulta, magkakaroon talaga ng mga allergy. Siyempre, pag mayaman, allergy ang tawag natin. Pag sa may hirap daw galis. Sabi ng tatay, naku, nakakaawa ang bata, nagdibdib, galis-galis, sa mukha, galis-galis. Siyempre, ganun. So, saan nila, at saka kung ano-ano nang ginamit ang tinuro. Sa amin, 10 days lang, 1 week, sabi sa inyo nga, Doc, yung ganyan. Actually, superficial lang talaga pinagamit ko. Kasi sabi ko, tanggali. Of course, inayos ko din yung pagkain ng bata. Chinek ko kung saan allergy, kung saan nagre-react. And then, ang isa, sabi ko, wag yung gamitan ng kung ano-anong creams. Kasi bata pa yan. So, meron yung natural way of fixing himself. And then, ito lang gamitin ninyo para mawala yung kate at hindi magkamot-kamot sa gabi. Kasi, syempre, bata yan, hindi niya makokontrol. Tama. Yun lang, 20 days yung nilagyan. Kaya nga kanina, inabangan talaga yung delivery ni Miss Risa ng ay, talaga? Good. Ang maniwala ka sa hindi, para ito nag-hoarding na mag-asawa. 10 HP liniment. So, kung yung parang halos yung di-deliver ni Miss Risa, konti na lang natitira. Oo, sabi niya, ay hindi, sabi, Doc, maglalagay na kami kasi minsan pati isang anak nila, yung mga ganon. Kasi nga, baka allergy yung dalawang babae. Sabi na kung sino pa yung bunso namin, maliit, tsaka lumabas yung ganon. Sabi, kaya yung iba nila, ilalaya na rin nila na para anytime, kung may makati-kate, yun ang ginagamit niya. Talagang puno-puno yung dumating yung bata sa akin. Ngayon nga, maawit na. Doc, pwede na po ba akong kumain ng ganito? Pwede na po ba akong kumain ng ganito? Sige, hindi, uti-uti mo na. Sasanayin natin yung immune system mo. Ang maganda ngayon, kasi isa pang effect talaga, kung lalo sa mga bata, walang mancha. Okay. Kumbaga, hindi ba kinakakatakot natin, lalo kung may edad na nagkaroon ka na ng mga allergies, yung tanggalin yung mancha. Ito, after using 20 days talaga, to be exact, to this day, walang mancha. Parang walang nangyari. Kaya yung bata hindi nabubuli, unlike before. Imagine mo, tinais ng bata yun, yung pambubuli. Kasi nga, ang dami niyang mga, talagang pag sinabi mo talaga nakita, galis talaga. Talaga? Kawawa naman. Kawawa naman. So, ang okay lang yung mga braso, niya na itatago sa kanyang long sleeve. Nagtataka naman yung mga kaklase niya, bakit siya lang bukod tangi nag-long sleeve? Tsaka lalo na ang init-init, ang problema yung mukha. Kasi meron sa mga mukha sa gilid. Naku, kawawa naman yung bata. Yun, kaya yung mag-asawa kanina, pasalamat talaga. Sabi ko, 10 talaga ang bibili. Yung baka kayo nagkakaroon. Sabi ko, matipid naman yan eh. Sabi niya, hindi na po kasi yung father-in-law daw niya, yung ganito, yung mga ganyan nila, bibigyan na rin din nila. Tapos mag-stock na rin kasi yung 2 daughter nila, sabi na baka daw may ganun din kasi hindi nila nababantayan din sa school. Tama. Na nila. Wala namang masama, sabi nila, paglalabas, lalo kung mga tsaka naman kasi, parang first, kasama na sa ang first natutuwa yung bata, nung una kasi umiiyak eh. Kasi sabi daw nung una, hindi ko na sasabihin,
ang ano to, ganito. Sabi niya, ay, lagyan mo ng cream. At sabi nung nanay, mababa yung, ano ba yan, yung pain, threshold pain ng threshold bata. ng pain ng bata. Sabi ng doktor, wala itong half day. Tapos sabi niya, gano'n. So, gano'n. Nung pinahi, di nagtatarang yung bata, di ba? Ay, kawawa naman. Pinahi din ng doktor. Ngumiwi siya kasi ma-half day. So, hindi mo ginagamit yung produkto na ibinibigay mo. Yan ang mahirap. Diba? Yun ang sinasabi ko, sabi nung nanay. Ngumiwi nga yung kasi maanghang sa ano niya. Kasi sa mukha niya inilagay, di ngumiwi yung bata kasi palagay ko, yung anghang pumupunta dun sa may matanggawi. Sabi nung nanay niya, siyempre nanay yun, alam mo naman mga nanay. Correct. For the love ng mga anak. Kung hindi, baka nasampal ko yan. Correct. Sabi ng doktor, wala doon. Sabi niya, sige, ilagay mo, dok. Noon nilagay niya, ay, ngumiwi yung doktor. Di ba anghang? Sabi niya, kasi galit yung nanay. Talagang kinukwento niya sa akin. So, siya sinubukan niya, sabi, dok, wala po bang itong anghang? Sige, ako maglalagay. So, ang ginamit ko pa, hindi ko pa sila pinabili. Ang ginamit ko yung sarili kong HP liniment. Pinahit ko talaga. Wala namang naramdaman yung bata hanggang sa umuwi. Tapos, kaya ayun, sinubukan muna nila. And then ngayon, yun. Halos, yun nga, katulad mo, pinapaligo ang HP liniment. Diba? Imagine mo yung ginastos nila kung sa ang mga dermal. Hindi naman talaga makokorekt. Ayun. Tama. Ayan. Okay. Tapos eto nga, kasi maliban doon, tama lang na okay lang na bumili sila ng marami dahil maraming ang uses. Kagaya nito, isa pa, para doon sa mga halimbawa naman na yung nahihirapan sila na humawak nung mga... Meron palang ganito, Dok. Nahihirapang humawak ng mga maliliit na items. Ano yun? Siguro kagaya ng parang mga ballpen. Ano? Akala ko humawak sa gabi. Depende kung maliit din yung hinahawakan, edi yun, mahirapan din siya, di ba? Talaga, Hindi makapa. Hindi makapa, ayan. So, ano gagawin yung, bakit ganun, Dok? Yung nahihirapang sumulat o kaya humahawak ng mga maliliit na bagay? Ayan, si Thomas siya ng nung mga, sabi ko nga sa'yo, tumataas yung uric acid level or even yung isa pang check sa urinalysis, yung BUN, yung blood urea nitrogen. At tawag, pag binabasa ko yung BAN. Ano ba yung BAN? Ayan, yung blood, yung BUN, yung BAN na yan. So, tinitingnan din yan kasi yun yung, pag gano'n na mataas yung BUN, ibig sabihin yung nagsisirculate sa ating katawan, maalat, mataas yung uric acid. So, normally na tumitigil yan kung saan yung may mga joints ka. Especially yung mga daliri. Okay. So, yung mga pagod, laging pagod. Akala mo nagnanam lang, akala mo naipit, pero yun na yun. Sintomas na yun. Kaya, minsan dyan makikita mo, ang pagtingin, pag tiniklop nyo yung mga daliri nyo, pag tinignan nyo yung mga joints nyo at nangingitim. Okay. Parang may mga, hindi na ganun yung normal yung kulay. Ako sinasabi mo, tinitingnan ko ngayon yung... diba? So, yan, si Thomas siya na minsan yun, yung numbness, yung mga ganun. So, i-check nyo po yung inyong uric acid level. Ayan. So, that means baka yung nagsisirculate na dugo sa inyo ay hindi na po process ng bato, maalat na, ayan. So, minsan hawak lang, akala mo na naipit lang pagtulog mo. Ayan. Dok, sandali, yung mga sinasabi mo, yung mga creatinine, yung mga ban na yan, sa quantum magnetic resonance makikita yan? Ay, kitang-kita yan. Ay, good. Minsan sa regular urinalysis, pag may nagpunta sa akin, pag tingin, Dok, normal naman yung ano ko. Kasi nga, minsan, depende sa kung paano mo yung sample ng ihi mo. Kung kailan ka iihi. Minsan nga, hindi nga, naakala nila unang ihi yung sa gitna. Tapos, dapat pag ihi mo sa umaga, pag yung urinalysis ka, hindi yung unang labas, yung sa gitna. Iihi ka muna, tapos yung sa gitna, yun ang sasaluhin mo. Minsan, hindi talaga nangyayari yan. Hindi ka naman, wala namang bumabantay ng pag-ihi mo, di ba? Tama. Pwede mo kung saan lang. Kaya, minsan, yung accuracy, kung anong resulta, hindi nakikita. Pero minsan, makikita mo, minsan, ang pag-check lang na importante, tingnan mo kung naninilaw na yung ihi mo, mabula na yung ihi mo, at mapanghi yung ihi mo, ay, nako. Yun. So, ibig sabihin nyo pala, pag sa quantum magnetic resonance, kasi ang maganda dito, Dok, yung sinasabi na executive check-up, for example, pwedeng sa quantum magnetic resonance din, kitang-kita dun lahat, It's the early diagnostic na makikita na.
Kaya yung iba nga, kahit nagpapa-regular check-up, lalo yung mag-a-abroad, dumadaan muna sa amin. Kasi alam niya kung paano. Kasi kesa mag-regular diagnostic siya, kung mag-medical, sayang naman. Maabot minsan yung para yung regular diagnostic for abroad, mga 3,000 yan. Dito, at least mapaghandaan mo na. Parang ang gagawin, ito Doc, ulitin natin para dun sa mga, lalo na yung mga seaman. Diba? Ito, importante sa kanila na pag hindi sila nakapasa sa medical, hindi sila lalo na, ang binabantay lalo sa mga seaman, yan yung mga creatinine, yung uric acid. Ang nagiging problema naman nila yan din kasi yung pagkain nila doon, walang control. Pagbaba pa nila dito, instead na mag-cleansing, instead na mag-detox, siyempre, kakain din ng kakain. Ay, fiesta to the max. Parang gustong pakainin na buong Pilipinas. Siyempre, bagong dating kasama pamilya. Dito, kain dito, ganyan. Tapos pag aalis na, pagsalang sa medical, bagsak ang uric acid, bagsak ang creatinine, tapos ayun, tsaka pupunta sa'yo, gusto magic. Kasi gusto sa 1 linggo, 2 linggo, makaalis agad, makasakay. Pero, nagagawa namin ng paraan. Marami kaming mga kaibigang seaman ngayon, na dahil sa tulong ng regimen, nako, gulat na gulat naman sila. Even yung clinic nila na pinupuntahan. Imagine, sabi ko sa'yo, 1 month, bakit bumalik ka uli after a week? Maayos na. Alam mo, tamang-tama, Dok. Itong HP Liniment, ito pwede rin ipauwi ng mga asawa, ipadala ng mga asawa. Kasi pag yung sa barko. Malamig din pati pag sumasakit yung kanilang mga katawan, parang, pare, pamasahe naman, Tapos magustuhan na. Parang pamasahe naman, masahin kita, masahin mo din ako. Nako. Nako. Nako, kaya pala susunod, pumapadala na ng HP Liniment. Gusto ni kumpare yung HP Liniment. Patay. Ayan, Doc, ulitin natin. So, yung nabanggit mo nga, kaya hindi nakakasulat, hindi nakakahawak ng maliliit na mga bagay. So, yun. Anong tulong ng HP Liniment at paano gamit ang HP Liniment kung gano'n ang kanilang mga sintomas? Kung gano'n, yung mga palad ninyo, of course, maghugas muna kayo ng maligamgam. Okay. Ang unang ginagawa ko niyan, isang tips ko niyan, sa gabi, pagdating nyo, pwedeng maglagay kayo ng maligamgam na tubig sa palanggana, lagay nyo ng asin, or di kaya tawas, and then ibabad nyo a few minutes. Bakit, Doc? Di ba maalat na nga yung bakit ibababad sa asin? Yun sa homeopathic medicine kasi. Talaga? Cures, like homeopathic. Cures, like cures. Yung ganon. Ay, ganon? Oo, so ibig sabihin, kung asin ang problema mo, di asin ang panghila mo. Talaga? Oo, diba? Nakakatawa naman. Oo, homeopathic medicine, ganon yun Kung anong problema mo, di yun ay pasok mo. So yun ang magdadala. So para ma-immune. So yun, magluluag yun. And then after, punasan mo na siya and then you apply yung mga joints, especially yung mga joints. Oo, kasi naandun yung pain and then siyempre sa gilid. Yung swelling. Oo, yung swelling naandun yan. Kasi ang maganda, bakit warm water and then the salt? Bubuka kasi yung pores mo. Yes, so, tama-tama, pag-apply mo, diretso-diretso, maa-absorb, ang bilis-bilis. Sa gabi, may relief ka. Tama. The following morning, wala na yun. Tama yan, Doc. Kasi, nga, di ba, alam natin itong mga misis, di ba, pag nag-facial daw, so una, maligamgam na tubig, lilinisin mo, tapos pagkatapos, pag nalinis mo na, malamig na tubig naman to close your pores. Ganun din yun. So, importante, habang ganun pa, medyo naandun pa yung warmness, di mag-apply ka na, and then may warm din naman yung konti ang HP Liniment, so tamang-tama ilalagay mo dun sa mga daliri and then you rub it kasi para may pressure ng konti para yung mga nerves mag-function and then para pa nag-penetrate agad yung swelling nawawala. Ayun. Tapos ka na, ready na matulog. Kung iba naman, ginagawa ko, if you have stockings or if you have medyas, pwede nyo lagyan din. Talaga? Oo. Wag naman yung maruming medyas. Hindi. Lalagyan mo para habang natutulog ka, gano'n. Yes. So, para maganda yung yung pain and yung swelling. Para nakukulob mo yung mga pamamaga. Yes. Para ma-maximize mo yung effect. So, yun yung mga tips natin. Very simple. Wag lang yung maraming medyas, ha? Wag yung parang stocking si Missy. So, yung malilis-lilis naman. Kasi baka paglagay mo sa ilong mo, bakit amoy pa atong kamay ko?
Ibang klase. So, iba. Kaya, hanap kayo. Yung mga hindi nyo na ginagamit. Ayan. So, para at least nare-relieve. The same way sa mga paa nyo, ganun din. Tapos, the following day, of course, bago kayo pumasok, kung alam mong hindi pa puli, kasi hindi naman overnight agad yung yan. So, it will take about mga 2 to 3 days talaga yung kung sa mga kamay, maglagay ka na rin para at least, kung napipressure naman yung mga kamay mo sa trabaho, ayan, kung ano-anong hinahawakan mo, ayan. Huwag ka lang hahawak sa gabi na may HP liniment. Baka magtatarang ang mister mo. Pero alam mo, Doc, itong may advice ko nga dun sa mga listeners natin. Kasi parang halimbawa ako, no, dahil ayaw kong, kasi I'm very fortunate and I'm very lucky na maganda yung sistema ng katawan ko. Wala pa akong mga gout, ganyan, arthritis. So, wag nyo na hong hintayin para bang, parang ginagawa ko, alam mo, nag-gym ako, nararamdaman ko, sumasakit yung mga legs ko. Or sa mga, yung dito sa sakong, Doc, na ganyan. Isa pa yan. Pag nag-uumpisa na, kasi natatakot nga ako na pag ako nagkasakit, mas lalo kung di makakapag-gym, lalagyan ko na kaagad ng HP liniment. Hindi ko nahihintayin na tumagal na lumala yung sakit. Yes. Lalo na kung alam niyo yung mga trabaho niyo, yung mga secretaries, yung nagtatype ng maraming, kahit nga computerized na ngayon. Hindi ba? So, yung mga ganyan. Kagaya ni Mon Ibanez, nasa pindot ng pindot. Hindi mga daliri. Ayan, yung mga pili ganon. So, pagod na pagod yung mga joints sa mga mga daliri. O iba yung may mga carpal tunnel syndrome, yung mga ganyan. So, mga IT, yung mga work. Iba yung mga call center agents. Kasi din yan sila maraming tinatype ng mga lalo yung mga transcriptionist. Ayan, so gawin yung preventive siya. Hindi, wag intayin sumakit na. Kasi pag sumakit na, ibig sabihin mas malala na. May mga swelling na, may mga pamamaga na, may problema na sa blood circulation. So, bago pa mangyari yon, di ba gainin niyo na ang buhay ninyo para masigla at walang problema. Kahit anong hawakan ninyo, mahahawakan niyo ng mga matigas man yan, malambot man yan. Kayang hawakan. At hindi yan mawawala sa inyong mga kamay. Or kahit yung minsan, mararamdaman mo parang clumsy ka So, that means yun yung mga ganun yung grip mo. Pero siyempre, of course, ito naman tingnan nyo din kung baka may mga problema kayo sa mga nerves endings din. So, kailangan ma-check din naman kung talagang malimit na yun. Pero ang maganda nito kasi, kahit sa kamay mo ilagay, walang side effect. Tama. Hindi ka magpo-problema na merong toxins or may mga lason or magdadry, magkakrak ang iyong balat. So, yun ang mga iniiwasan natin. Yan. Okay. Sa susunod na mga topics natin, ang dami pa nating mga tips na ibibigay si Doc. Halimbawa, ito ang mga aabangan niyo sa susunod natin topic ng HP liniment. Dati ba kayong para bang you dance with your spouse, nagsasayawan kay ni Mrs. Yung mga nagbo-ballroom, yung mga na umaattend ng mga parties. Pagkatapos, wala na, hindi na kaya ngayon. Correct. Wala abangan na. Pag sinabi mo magyaya, ayaw na. Abangan nyo yung mga tip ni Doc Bunny next week. Ito pa, dati pwede kaya nyo makipaglaro sa mga apo ninyo. Ngayon, hindi nyo na kaya. Correct. Masakit ang mga balakang. Masakit ang balakang. Hindi na makahabol. Yan. Tama. O kaya, nahihirapan kayong mag-drive. Dati nakakapag-drive kayo, hindi na. Naku, ang dami may problema ngayon yan sa mga daliri, sa mga nagdadrive. Kailangan. Lalo kung hindi ba yung magpagtitimpla. Naku, kaya ayaw ko mag-drive kasi pagtitimpla, lalo pa hahon. Naku, tapos traffic ang EDSA. Kasi naman, Doc, matic na ang bilhin mo. Hindi na uso manual ngayon. Magmatic ka na sa sobrang traffic ngayon. Sa traffic na, maliban sa stress, nanigas na ang mga daliri mo. Di ba? Ang dami mo talaga makukuha ngayon dito sa traffic natin sa Pilipinas. Correct, sinabi mo pa. Ayan, tapos halimbawa kayo nahihirapan ng maglakad o kaya meron kayong mga yung foot lesion sa Tagalog, Doc, mga sugat-sugat sa paa na hindi madaling gumagaling. Yan, So, ayan mga tips natin for next Friday, kaya abangan po ninyo. In the meantime, available po ang HP liniment sa lahat ng Mercury Drug outlets nationwide. And of course, kay Doc Bunny, meron pa siya. I guess meron ka pa, Doc. Ayan, meron ka na ngayon. Pero hanggang kailan, hindi natin alam.
Yan ang maganda kasi nag-hoarding sila ngayon. Hindi ko alam kung pinaliligo ba yan. Kasi maganda talaga yung produkto, I tell you. Hindi po talaga namang matatawaran yung galing talaga ng Luyang Dilaw itself. And then ayan. Okay. Si Joel ng Bukawi. Joel, i-discuss natin yung problem mo sa susunod, ha? Tapos, si Gibson Abelia, batiin lang natin. Nakatulugan ko, miss ko topic, pwede, okay. Okay, good evening, Doc Bunny. Yes. Magkano po bang HP Liniment? Bong ng Antikin ako. I-text nyo na lang po sila sa 0922-307-3390 kasi baka magkamali na naman kami ni Doc Bunny, kami pa mag-abono. 0922-307-3390. Yan. Doc Bunny and Panggap, nakikinig kami ngayon. Distributor po na HAEN. Sino man distributor natin na HAEN? Si Tita Yoli. Tita Yoli Balagtas. Oo. Hindi nyo naman sinabi pangalan nyo. Sana, tinext nyo. Sana Tita Yoli. sinabi Oo. Nako, maraming salamat, Tita Yoli, sa pagpaparamdam. Magandang gabi po. Yan. Okay. Eto na, Doc. Eto na. Handa na ba kayo ating kissing passionately? Excited ako dito. Okay. Ang sabi dito, Doc, according to Dr. Helen Fisher, isang leading authority on love and attraction. Oo. Yan, okay. Kapag nakikipaghalikan pala si Mrs. o ang babae, kumukolekta siya ng impormasyon. Ay, ganon. Ang lalaki humahalik para si babae ay makipag-sex sa kanya. Yeah. Pero si babae, mga mister, nakikipaghalikan niyan para kumulekta ng impormasyon. Kaya pala ang daling nahuhuli. Yon. Pero both sexes kiss para maging emotionally closer. Okay. Yan. Ngayon, ganito ang importante kasi Mrs., di ba, when was the last time, tanungin mo nga sarili mo, kailan ba yung huling panahon na hinalikan ka passionately? Parang sa halik pa lang, ay, utang na loob, mai-inlove ka sa lalaking yan. Ay, nako. Correct, di ba? Number one. Hindi, maganda ang tulong. Yes. Ako sabi ko sa inyo, simple kiss or passionate kiss. Nako, kissing. Yun. Ang ganda ng tulong sa inyo. Oo. Tsaka yung hindi yung kissing na minadali na parang hinalikan ka lang foreplay tapos para may pasok na kaagad. Hindi, parang mahalik sa sa mga elderly. Yeah. Mahalik sa lola. Yan, ganyan. Ganyan na lang. Number one. Of course, pinaka-importante, brush your teeth. Of course. Yan. Meron ba naman makikipaghali? Paano kung makikipag-torrid, no? Oo nga, di ba? Ito. Limitahan ang pagkain ng onions and garlic unless na yung kapartner mo ay kumain din ng onions and garlic. Yung pala. So, dapat pareho. Tapos ito, shave your face very close and smooth. Nako, naalala ko lang kanina si Derek, di nagpaalam sa akin. Nag-kiss sa akin. Aray ko, ang sakit, ano ba yan? Kasi hindi nag-ahit ng balbas. Ay. Oo, nag-kiss siya sa cheeks eh. Lalo yung maliliit, di ba? Yung malino. Oo, mas mabuti na kung magpapahaba kayo ng bigote, pahabain nyo na. Kasi yung merong mahaba ang bigote na malambot. Ayun. Doc? Yes. Yan, okay. Yan. Ikaw Sinong tinetext mo dyan? May nang-aabala. Si Doktor ba yan? Sabihin sa kanya, di pa tayo tapat. No, sa palibasa matagal. Mamaya na. Mamaya na. Kissing muna. Ayan, kiss mo na. Ito pa. Ayan. Rub organic oil onto your face after shaving para mapalambot ang inyong balat. Yan. Okay. Ito na maganda. Okay, mister. Ayan na. Approach her slowly for a kiss. Dahan-dahan. Okay? Ito maganda. Hold her in your arms and let your heartbeat syncopate. Ibig sabihin, yakapin mo siya ng malapit sa iyong puso at hayaan mo yung puso ninyong dalawa ay halos parang pinag-isa. Magkapareho ng tug-tug, tug-tug, tug-tug. Ayan. Ay, okay. Yung ganon. Number 2, find a comfortable spot to make out. I-check nyo ang temperatura para hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, ang lighting, wag naman masyadong maliwanag kasi mga mister kayo, ang gustong-gusto nyo, nakabukas lahat ng ilaw. Siyempre, si Mrs. gusto niya romantic, may mga kandila-kandila, medyo madilim. Yan, dim lighting. Yan. And music. Ayan, okay. Ngayon, eto na. Huwag kayong dumiretso sa lips. Pumunta muna kayo sa
palibot-libot sa periphery ng kanyang katawan. Hindi sa bibig kaagad. Okay, ito. Ay, nako, parang sarap nito, Doc. Ito, halikan mo ang kanyang forehead. Yung mga light kisses, di ba? Imaginein mo. Dampi-dampi. Dampi-dampi. Halikan mo sa noo. Halikan mo sa kanyang talukap ng mata. Ay, nako, parang gusto ko yan. Ay, di ba? Halikan mo sa leeg. Correct, ayan. Halikan mo sa kanyang pisngi. Halikan mo dun sa may bandang sa likod, sa may batok. Bago mo siya halikan sa bibig. Di ba? Sarap? Okay. Kapag hinahalikan mo na siya sa kanyang bibig, magsimula ka sa pamamagitan ng mga, yung smack-smack. Yan. Make her want more before you give her more. Yan. Parang tinitis mo siya. Tumaga tinitis mo at pinapatakam. Yan. Move from her lips. Nagsmack ka na, hinalikan mo sa lips, ano? Balik ka na naman uli sa leeg. Naku, maghahabol na yan sa'yo. Sa kanya. Alam mo, pinakamaganda pa nito, na habang ginagawa mo ito, sabihin mo sa kanya, ipikit mo mata mo. Yan. Dapat. So, smack sa lips. Para ninanamnam niya yung... Yun, ninanam niya. Balik sa balik sa cheeks, balik sa leeg, balik sa forehead. Ano? Para yung uso ko. Inunguso mo ba? Oo. Ay, kasi hindi kita nakikita. Kaya yung uso ko sumusunod doon sa microphone. Baka maya basa-basa na ito. Dok, kung siya French kiss yan na madumi yan. Ay, oo nga. Sige, bakit biglang ngumunguso? Ay, naku po. Ito na. Tama nga yung sinasabi na nakikinig sa'yo pang. Pinakikinggan kita, umaangat yung nguso ko. Ayan, sabi daw. Nako. Ito na. Take it slowly and softly. Mabagal at malalambot. Ang inyong mga lips ay kailangan malalambot at sensual. Ayan. Tapos ito na, unti-unti na. Slide your lips across her. So, nagdampi na. Huwag magmadali. Correct. Kailangang maramdaman mo ang kada sensation yung nadarama nyo habang kayo ay naghahalikan. Tapos, ito maganda, Doc. Ayan. Tapos, ang nakita ko pa dito, Doc, na isang maganda, yung si Mister, yung kanyang kamay, hahawakan niya yung mukha ni Mrs. ng kanyang dalawang palad. Na-imagine mo ba? Oo, yung ganon. Yan. Parang, may dampi. Kailan mo hinalikan si Mrs. nang hinawakan mo yung kanyang pisngi sa yung mga kamay? Yan, pag may ganon, may mga hawak-hawak na ganon. Yun, di ba napaka-sweet ng ganon Tapos, take breaks, para naman makahinga. Yan. Breathe each other in deeply. Wow. Yan. Look into her eyes and connect with her. Magtitigan kayo. Yan. Okay. Tapos sabihin mo sa kanya, alam mo, ang ganda-ganda mo, tsaka ang sexy-sexy mo. Ayan. Hayaan mo din siyang magsalita. Let her get anything out she needs to say. Correct. Para siya pwedeng mag-surrender sa'yo. Dapat yun, ganon. Yan, tapos, pero pag nag-uusap kayo, wag naman problema pag-usapan niyo. May miracle tayo bukas. Yeah. Wag naman gano'n, Missy. Kailangan din naman, yung in the moment ka rin, di ba, nagiging romantic na nga si Mr. Wag kayo ng pang-shopping agad. Wag yung gano'n. Wag ganyan. Nakakasira ng mood yan. Kailangan hindi rin din. Pillow talk. At saka joyful. Kumbaga, wag daw magkaroon ng agenda for getting more than kisses. Ibig sabihin, Doc, ito nga don't kiss to get sex. Yan. Diba? Hindi yung naghahalikan kayo para mag-sex kayo. Hindi. Nagkikiss kayo para lang for the sake of kissing. Kiss her for the sheer joy of all that sensation on your lips, tongue, mouth, face, hands, and body. Yan. Tapos, painitin siya unti-unti, dahan-dahan. Kung kailangan mag-set ka ng timer, if you have a hard stop, set it and forget it. Go under into unbounded pleasure until the dinger dings. Ibig sabihin, parang,
hindi mo na, parang kalimutan na yung pagta-time. Basta hayaan nyo lang kung saan kayo dalhin ng kissing na yon. With the flow. Yes, go with the flow. Yan. Tapos sabi dito, show her your desire for her. Wow. Mag-growl. Ano ba yung growl sa Tagalog, Doc? Yung nako. Yan, tapos Manggigigil. Manggigigil ka. Tapos merong nako, pulit-pulit ang damit yung kinabukasan. Nako, may masisira. May magtatahi ng uniform. Kaya, hindi, huwag na tatayin do. Ang gawin, eto na lang ang costume natin palagi. Correct. Para pag nasira, okay lang. Para magkasira-sira, okay lang. Okay lang yan. Magastos, ipapasastre. Yan, okay. Yan. Ito pa, make pleasure sounds. Ako po, parang imposible hindi mauuwi sa dapat sexy. Dapat umuumul ka. Umul ka din. Tapos, reward her efforts with verbal appreciation. Dahil, kaming mga babae, kailangan naming marinig ang approval ng aming mga partners na lalaki. Tapos, this will allow us to relax at magiging mas turned on kami. Ngayon, lay her down. Ayan, maganda. So, ihiga niya siya ng dahan-dahan and get above her. So, sa ibabaw kayo. Pero, hold her down lightly. Kumbaga, dahan-dahan lang, hindi mabigat, magaan lang, habang hinahalikan mo siya. Tapos, ito nga, Doc, hawakan ang kanyang baba sa iyong mga kamay. Ayan. Hawakan ang kanyang kamay habang kayo ay nakahiga sa mattress. Ang sweet nito. Diba? Kaya may dinadamang iba pa pala. Yun. Tapos, bigyan mo siya ng feeling na ikaw ang nagdo-dominate sa kanya, pero parang ipaparamdam mo sa kanya na parang ako ang in command ngayon, ako magsasabi kung anong gagawin natin, pero meron ka pa ring control kung ano ang gusto mong gawin at kung hanggang saan mo gustong dalhin ito. Eto na. Ayan na. Move her body for her. Take control of everything. Tapos, use a wide variety of kisses. Merong mga smack, may mga smooch, may kasamang dila, may lick, merong kasamang sako. Ano yung sako? Tinihigop? Ayan. Probe her, lap her, delight in her. Ayan. Tapos, gayahin mo din yung action ni Mrs. Tingnan mo kung paano kanya hinahalikan at halikan mo din siya sa kaparehong paraan. Ibig sabihin, kung si Mrs. parang nagiging playful, na parang minsan kasi parang nililik-lik ka lang, dinidila-dilaan ka. Di hanggang ganun lang. Pero kung gusto niya ng passionate kissing, di yun din na ibigay mo. Kung smack-smack lang pa lang ang gusto niya, yun din na ibigay mo. Ibalik mo din. Yan. Okay. Ayan. Sige. Mrs. Mister, matatapos ang programa namin. Ready na ba? Baka yung iba dyan, di na nakikinig eh. Ayun na nga eh. Baka ginagawa na nila ngayon eh. Eto na. Okay. Basta Mrs. Mister, basta alalahanin mo Mister, nagkikiss kayo for the sake of kissing, hindi para kayo ay magtalik. Yan. Okay. Parang ibang, you add flavors to your Friday night. Friday night. Tama. Ayan. Okay. Tapos kahit naman kinabukasan, kahit hindi po kayo natuloy sa sex, masaya kayo. Yes, kasi correct. Iba po yung mga hormones, iba yung mga enzymes na nakuha ninyo at palitan ninyo sa inyong pagkikis. Ayan, correct. Tama. Ayan. Okay. So, Doc, bago tayo magwakas, ano ang mga schedules ng iyong mga clinics? Ayan. Kasi kanina po, wala ako. Nasa Pibaw po ako. Maraming salamat sa Philippine Veterans Affairs Office, kay Dr. Ibarra. Ayan, maraming sa invitation. At saka doon sa lahat ng mga veterano, kanina, tuwa. Maraming salamat po. Bukas, yun, ipinalitan ko po yung today. Ang daming nakapilang driver kanina. Talaga? Akala nila magche-check up ako. Sorry, yung mga driver kasi po ng UB. Kasi hindi sila nakakapakinig sa atin, no? Oo, mga UB van. Ayan. So, bukas po, meron po akong regular clinics and then Sunday. Ayan. Ayan, sa Sunday. So, magkita-kita po tayo sa third floor po ng Star Mall EDSA Show, Mandaluyong City. Ayan. Okay. So, ayan, Doc. Meron pa tayong ibang bilin? Yes. Meron ka kung hindi naman po, kung gusto niyo pong mapaaga, on the way na kayo, tumawag lang po kayo or mag-text kayo sa 0922-274-3424. Ayan. Yan. Okay. Tama. Para dun sa mga, pati yung sa mga Krebsy users natin. Yes po. Mga Krebsy distributors natin. So, yung iba kasi, minsan nasa sakyan na,
O baka iba nasa MRT na, ayan. Mag-text na po kayo agad na kayo ay naanda para naihilera na po namin. Lalo po yung for recheck up kasi may records naman na kayo sa amin na ipipila na po yung papel ninyo. Oo. Yan. Naku, sandali si Edgar ng Tagaytay. Sabi niya, ano ba yan, Pangga and Doc Bunny? Tumatayo si Barangay Chairman sa pinag-uusapan niya. Ako nga to, buso pala, ikaw naman. Hayaan mo na sa susunod na yan. Si Jake ng Negros Occidental. Pangga, sa tuwing nagkukwentuhan po kayo, nag-iinit po ako. Ayan, oo. Kayo, kaya to, si Elmer Ecleo, ayan. Kaya tuloy yung mga listeners natin, nagsasabi, sila nagiinit. Kami po hindi, nagkukwentuhan po kami. Nagiinit kami ni Doc literal. Yung mga katawan namin umiinit sa kwentuhan. Oo. O, sige, ngayon na nag-init na kayo, humayo kayo, pero huwag kayo magpaparami, ha? Ayan, bago pa kayo umuwi, di sa ako, inaabot kayo ng traffic ngayon. Oo. Aba, pamparelax. Pamparelax. Kahit simulan nyo lang yung mga smack-smack nyo. Yan, yan na. Mamaya na yung pinakang detalye ng kissing. Magdating sa bahay. Baka naman kayo mabunggo. Ingat po sa pagmamaneho. So, ayan. Okay, so ulitin lamang po natin para sa inyo mga text questions nyo para dun sa Krebsy, sa HP Liniment, sa atin, sa Alveo, and all that, mga distributors. Pwede po kayo mag-text sa mga detox, kala Tita Dang and Derek, dito sa may Cainta, Pasig, Marikina area. Pwede kayo mag-text sa 0930-680-448. 0930-680-448. And Doc, pakiulit yung hotline mo. Baka next week magkakaroon na rin po ng detox sa Malabon area. Wow, ayan, okay. Meron po isang nag-take care na hopefully Tuesday. Yung unit niya baka para meron na ma-announce. I-announce ko po yung next. Ayan, okay. So, Doc, I'll see you on Monday. See you Monday. Happy weekend po sa inyong lahat. Magandang gabi po. And of course, maraming salamat kay Engineer Ramon Ibanez at sa aking CA, si Miss Krista De Dios. Have a happy weekend, everyone! Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Isa na namang pagkilala ang iginawad sa aming founder at chairman emeritus ng ALC Group of Companies sa naganap na Rotary Club of Manila 2015 Annual Journalism Awards. Si Ambassador Antonio Cabangon-Chua ay pinarangalan bilang Journalism Special Awardee of the Year bilang pagkilala sa kanyang mga naiambag sa industriya ng print, telebisyon at radyo. Mula sa amin dito sa Aliw Media Group, congratulations, Amba! At maraming salamat sa Rotary Club of Manila.